Nagsimula ang movie na maging isang presidente na si Thaddeus Ross ng US, ngunit hindi pa din siya pinapatawad ng kanyang anak na si Betty sa nagawa niyang pagkakamali, samantala ay pinapanood siya ni Sam sa TV sa kanyang acceptance speech. Pagkalipas ng 5 buwan ay makikita natin si Joaquin kasama si Sam Wilson bilang Captain America sa kanilang misyon sa Mexico. Pinadala sila ni President Ross doon upang mapigilan ang pagnanakaw ng isang misteryosong container, na walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Biglang dumating si Captain America sa lugar kung saan darating ang mga buyer at agad niyang pinabagsak ang mga tauhan doon, at nalaman nila na involved pala ang Serpent Leader na si Sidewinder, at binabantaan nito na papatayin ang mga pari at madre kung di nila ituturo kung nasaan ang mga buyer, at nang biglang dumating si Captain America at labanan ang kanyang mga tauhan ay agad na tumakas si Sidewinder dala ang container, ngunit nakita siya ni Joaquin sa monitor kaya't agad niyang ipinaalam ito kay Sam. Sinabi ni Sam kay Sidewinder na hindi na darating ang iyong mga buyer, at pagkatapos ay nilabanan siya ng isang tauhan nito ngunit agad naman itong tinalo ni Captain America. Samantala ay nagawa namang makuha ni Joaquin ang container kaya't nagtagumpay na ang kanilang misyon. Dinalaw ni Ross ang puntod ni Karen Lee Ross bilang pagtupad sa pangako niya sa anak niyang si Betty, at sinabi niya sa kanyang assistant na hindi pa din siya kinakausap ni Betty kahit nagbago na siya. Samantala ay tuwang-tuwa si Sam kay Joaquin dahil tinulungan siya nito sa kanyang misyon. Dinala niya si Joaquin kay Isaiah upang matrain ito bilang isang tunay na hero, at habang nag-day training ay tinawagan ni President Ross si Sam. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Isaiah si Sam sa ginawa dati ng presidente, ngunit sinabi ni Sam na hindi ako basta sumusunod lang sa mga utos niya, at kaya lang ako malapit sa White House ay upang mabantayan ko si President Ross at maprotektahan ang mga tao. Sinabi din niya na inimbitahan ako ni Ross dahil sa matagumpay na misyon namin ni Joaquin. Inimbitahan din niya si Isaiah na sumama sa kanila. Umayaw si Isaiah nung unang ngunit pumayag na din ito, at kinagabihan ay nakarating na silang tatlo sa White House. Pagkatapos ay makikitang nag-selfie muna sila sa loob, at hindi nila alam na may nanonood na pala sa kanila sa monitor. Ilang sandali ay pinatawag na ni Ross si Sam sa kanyang office, at nagpasalamat ito sa kanya dahil nakuha nila ang container, at dahil dito ay natapos na niya ang treaty na kanilang isinusulong. Sinabi din nito na gusto niyang buuin muli ni Sam ang Avengers. Di ba't ikaw ang sumire ng ating team at hindi na ganon kadali na buuin ito? Ngunit sinabi ni Ross na pag-isipan mo dahil ang Avengers ang kumakatawan sa ating bansa. Pagkatapos nagpunta na ang lahat sa meeting room at sinabi na ni Ross ang agenda ng meeting na iyon, sinabi niya nagkaroon ng isang bagong isla sa Indian Ocean na kilala bilang Celestial Island, at magmula nang lumitaw ito ay ni-research na ito ng lahat ng mga bansa, at nalaman na ng lahat na may kakaibang metal na natagpuan sa islang iyon, at napakalakas ng metal na ito at ang pangalan nito ay adamantium, at nang malaman na ng lahat ang tungkol sa adamantium ay nagpuntahan na lahat dito ang mga bansa upang makuha ito. At dahil dito ay maaaring maglaban-laban na ang lahat, ibig sabihin na ang islang ito ang dahilan upang magkaroon ng malaking digmaan, at ito ang dahilan kaya't nagpa-meeting ako, at nagdesisyon si Ross na ipamahagi ng equal ang adamantium na nasa Celestial Island, upang hindi na magkaroon ng digmaan sa kahit anumang bansa, at makikitang sumang-ayon ang lahat ng presidente ng mga bansa sa kanya, at lahat sila ay nagpasya na gumawa ng isang bagong kontrata ng magkakasama. Sinabi din ni Ross na ang Japan ang may ginawang pinakamaraming research sa adamantium, at Japan din ang nakakuha ng pinakapurong form nito, ngunit ninakaw naman ito ng mga terorista, at ito ang nakuha nila Captain America sa kanilang misyon sa Mexico. At ang misyon pala na iyon ay upang kunin ang container na naglalaman ng metal na adamantium, kung saan ay pinasalamatan niya sila Sam at Joaquin sa harapan ng lahat, ngunit habang nagmi-meeting ay biglang may kakaibang nangyari, nagkaroon ng isang malakas na kanta, at nang marinig ito ni Isaiah ay bigla niyang inihagis ang isang guard sa pader, at pagkatapos ay pinagbabaril niya si Ross at inihagis din niya si Sam, at makikitang kasama din niyang umatake ang 4 na mga guard, at nagawang makaligtas ni President Ross sa pag-atake nila Isaiah. Upang makontrol ang sitwasyon ay kinuha ni Sam ang baril sa kamay ni Isaiah, kaya't napigilan na din ng mga guard ang pag-atake ng iba pang mga guard, at habang nagkakagulo ang lahat ay dumating ang isang babae na personal guard ni Ross. Samantala ay nagtatakbo si Isaiah sa labas upang makatakas sa mga guard, at sa wakas ay nahuli na siya nila Sam at ng iba pang mga guard. Sinabi ni Sam sa kanya na bakit mo ginawa ang lahat ng ito, alam kong hindi mo magagawang masaktan si President Ross at ano bang nangyayari sa iyo, at ang nakakagulat at kakaiba talaga dito ay wala namang naaalalang kahit ano si Isaiah sa nangyari, at talagang nakalimutan na niya ang ginawa niyang pag-atake kanina kay President Ross, at talagang itinanggi niya ito mismo sa harapan ni Sam, at sinabi niya hindi ko talaga ginawa iyon at wala akong alam. Sa palagay mo ano kaya ang nangyari at bakit di niya natatandaan ang ginawa niyang pag-atake kanina kay Ross? At iyan ang ating aabangan sa part 2.